Welcome to Sherpas, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing uncontrollable fear as one of the exempting circumstances. Uncontrollable fear. A person who acts under the impulse of an uncontrollable fear of an equal or greater injury is exempt from criminal liability. Ang isang tao ay hindi mananagot sa isang krimen kung ito ay nagawa niya dahil sa matinding takot ng isang equal or mas mabigat na pinsala at wala siyang ibang makatwirang paraan kundi gawin ang pinag-uutos o pinilit sa kanya. Bakit walang criminal liability ang taong gumawa ng krimen pero nagawa lang niya ito dahil may uncontrollable fear? Wala siyang criminal liability dahil nagawa niya iyon ng hindi malaya. Wala siyang freedom. Ang basis din nito ay itong legal maxim na ito. Actus me invite factus non est meus actus. The legal maxim, which means an act done by me against my will is not my act. May dalawang elements ang uncontrollable fear. Una, that the threat which causes the fear is of an evil greater than or at least equal to that which he is required to commit. Yung kinakatakutan mo ay mas masama or katumbas ng sama doon sa bagay na gagawin mo. Pangalawa, that it promises an evil of such gravity and eminence that the ordinary man would have succumbed to it. Yung takot na ito ay nangangako ng isang kasamaan na may bigat na panganib na kahit isang karaniwang tao ay mapipilitang sumuko rito. Ang ebidensyang kailangan nito maipakita sa korte ay dapat mapatunayan ang mga sumusunod. First, the existence of an uncontrollable fear. Maipakita dapat natin na mayroong uncontrollable fear o yung takot na hindi natin kayang pigilan. Second, that the fear must be real and imminent. Kailangan din natin patunayan na yung uncontrollable fear na yon ay tunay at agarang pagbabanta. Kung in the future pa yung binabanta sa'yo, like papatayin kita pag nakita ulit tayo, hindi to pasok sa uncontrollable fear. Third, that the fear of an injury is greater than or at least equal to that committed. Na ang takot na pinsala ay higit pa o hindi bababa sa kapantay ng krimeng nagawa. Let us illustrate. Tinawag ni Renny Xiao si Raylan papasok sa silid ng mga babae. Pagkatapos maisara ang pinto, inutusan ni Renny Xiao si Raylan na makipagtalik kay Esther. Dahil hindi alam ni Raylan ang kanyang gagawin, nilabas ni Renny Xiao ang baril niya at inutusan niya si Esther na isubo ang ari ni Raylan. Dahil sa takot na sila ay papatayin, kapwa isinagawa ni Raylan at Esther ang aktong sexual. Pagkaraan nito, inutusan ni Renny Xiao si Raylan na gahasahin si Esther sa tatlong magkaibang posisyon, habang nakatutok sa kanila ang baril sa buong oras. Sa kasong ito, hindi maaaring mahatulan si Raylan ng kriminal na panggagahasa dahil sa pagkakaroon ng hindi mapigilang takot na sila ay papatayin ni Renny Xiao. Dito walang violence or force pero may pananakot na babarilin sila. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.